Umilaw yung kotse. Bilis, susi. Medyo may kalayuan ang lokasyon at hapon na nang makarating kami dito. Hapon na tayo. Kaya nagsimula agad kami habang may araw pa. Dito pa lang sa bungad oh. Kasi ito, tingnan nyo, basag na yung salamin niya dito sa harap. Ito daw, na aksidente daw to. Iba't ibang sirang kotse ang mga nandito at yung iba medyo okay pa. Itong isa medyo okay pa, pero dito pa yung rehistro niya. Ano ibig sabihin ito? 563, 4 years ago pa yan. Binuksan ko ang trunk para tingnan anong meron sa loob. LPG pala to. Hindi lang pala mga ordinaryong kotse ang mga nandito. Ito, tinan mo. Austin. Ano kaya to? At nakakapagtaka bakit ito inabandona. Austin yung nakalagay. Ito pa yung emblem niya na iwan. Pagpasok sa loob nakita namin to. BMW. Ito yung logo niya. Ay grabe to. BMW guys. Buo pa ang makina nito. Grabe yung laki. Buo pa yung makina niya guys. Ano kaya nangyari dito? Pero tinubuan na ng damo. May mga nakita kaming gamit sa loob. Natin ang sa loob. Kaya tiningnan namin kung ano ito. Dito pa yung susi. Yan pa yung mga wirings niya. Pero yung susi hindi siya tinanggal. Naiwan pa ang mga susi nito. At habang nag-iimbestiga, bigla ko tong nakita. Laruan ng bata at lagayan ng maliliit na alahas. May mga stuff toy guys. Tsaka may mga gamit dito sa likod. Ano kaya nangyari dito? Sobrang daming kotse ang nandito. At yung iba, pwede pang pangkarera. Grabe, itong isa pang racing ata to. Natin kung bukas. Sinubukan kong buksan para tingnan sana ang loob. Kaso nga lang, nakalock na rin siya. medyo bago pa ang mga gulong nito. Tapos dito pa yung registro niya. Iba kasi yung year nila dito instead of 1990 or 2000 plus dito. Ito yung year nila. Yun yun na, carbon lodi pre. Katabi lang nito ang isa pang magandang kotse. Hindi mo aakalaing abandonado dahil sa makinis pang itsura nito. Grabe, parang nakikita ko lang to sa Fast and Furious pelikula. Dito, inayaan lang oh. Tapos yung pintura niya, okay pa yung pintura niya guys. Yung side mirror, walang basag. Pero yung windshield niya, medyo expire na. Grabe yung mugs pre. Okay pa, hindi pa flat yung gulong. Oh, yun lang, tumutunog siya guys. Tumutunog yung sa may mugs banda. Chinek ko anong meron sa loob at pagbukas ko, ito ang bumungad sa akin. Ay grabe. Tingnan mo. Grabe to. Hindi ako makapaniwala na hinayaan lang to dito. Grabe yung linis. Nayaan lang nila dito. Kinis, wala man lang kagas-gas-gas-gas. Sobrang bago pa ng isang to, kaya mapapaisip ka talaga bakit iniwan lang to dito. Meron ding MG3 dito na halos okay pa ang itsura. MG3 guys. Grabe itong iso. Bago pa to. Hindi ko alam paano basahin to eh. Ito, dito pa yung number niya. Nakatinted ang windshield nito, kaya binuksan namin para makita ang loob. Oh my god. Grabe, mukhang bago pa. Yung bago pa talaga guys. Hindi pa yung mga mask. Tas leather yung upuan niya guys. Grabe, ang ganda. Pero ito, sira na yung wire. Ano kayo nangyari dito? Nakakapagtaka talaga bakit ito inabandona, samantalang yung iba dito ay bago pa. Hayaan lang dito. Ano yun guys? May isa pa kaming nakitang mamahaling kotse dito. Pero isa, makikita nyo to sa animated series na The Cars. Datsun bus. Sobrang kinis pa. Pero di natin alam bakit hinayaan lang nila dito to. Tara, check natin sa loob. Bukas oh. Hinahayaan lang na bukas ang mga pinto dito. Check natin yung loob. Uy! Yung leather niya. Medyo okay pa. Yung speakers wala nang. Parang ito talaga yung sa The Cars kasi yung brand niya, Sparko yung upuan niya. Pero yung leather, medyo luma na rin. Pero pwede pa. Yung cambio niya. Ito pa yung para sa registro, man. Pero yung likod niya guys, intact pa. Grabe, nayaan lang dito. Kung sa atin to, wala na to. Kalakal abutin ito. Yung mugs, oh, naka-chrome. Tapos yung gulong, mamahalin yung gulong guys. Continental, man. German technology. Dito napansin namin ang isang pagkakapareho ng mga kotseng ito. Isa lang napansin ko sa mga kotse dito guys. Feeling ko lahat na may-ari nito, sobrang bilis magpatakbo. Kaya siguro nandito to lahat. At hindi nga kami nagkamali na makita namin ang iba pang kotse dito.
Pero itong isa, halatang kinakarera din to. Tingnan nyo yung gulong, sobrang laki din. Oh. Pero old model na siya na Nissan. Ito namang isa, Toyota. So, small body to. Pero wala, nabubulok na lang siya dito guys. Sobrang laki ng mugs. Nayaan lang nila dito. Dito medyo okay pa yung disc brake niya. Tapos merong design. Ano kayang brand to? Sobrang legit to. Mas lumakas ang kutob namin na aksidente ang dahilan kung bakit nandito ang mga to. Ay grabe itong sa loob. Tingnan nyo to. Meron pang ganito. Check natin kung bukas. OMG. Grabe yung setup sa loob guys. Pangkarera talaga siya. Cambio niya sobrang taas. Tapos naka-bride yung upuan. Yan. Yung iba siguro dito na aksidente dahil sa karera guys. Pati old model na pickup dito ay naka-set up pero nakakapanghinayang dahil lahat ng ito ay unti-unting mabubulok ng panahon. Dito pa yung susi nyo. Tapos ito, dito pa yung stereo niya guys. Pati mga bagong modelo ng kotse, meron din dito. Itong isa sa pinakamalupit guys kasi medyo bago pa to. Ford Ranger. Pero hinahayaan lang dito. Medyo bago pa siya. Check natin kung meron sa loob. OMG. Halos walang kagas-gas-gas-gas ang loob nito. Pero pagtingin ko sa kabila, Andito yung sira sa kabilag. Yung gulong niya dito, iba na to. Kaya pala. Isa to sa mga na-aksidente pala guys. Kaya pala ganun. Ang lala pala ng tama niya. Hindi lang natin nakita kanina. akala ko ito ng pinakamalalang sira sa lahat ng kotse dito. Pero bigla kaming kinilabutan na makita namin ang katabi nito. Meron pang isang mas malala dito. Tingnan nyo to. Grabe yung pagka-aksidente nito guys. Yun yung di natin alam kung buhay pa o sa makabilang buhay na yung may-ari nito. Kasi tingnan nyo naman yung itsura nito. Wasak na talaga. Tapos yung bubong, ipina. BMW to. So ibig sabihin sobrang bilis nito. Para siyang sports car. Grabe, wasak na wasak guys. Walang natirang salamin. Kahit dito sa gilid, tanggal. May mga bakas pa ng trahedya ang loob nito. May mga talsik ng dugo dun sa dulo guys. At malamang sa malamang, walang nakaligtas sa mga pasahero. Pero ang mas masaklap ay may pumanaw ng maaga sa kotseng Oh to. my God. May bata. May picture ng bata. Ito yung isa sa supercar na nakita ko sa buong buhay ko guys. Nakakita kami ng supercar at halos lahat ng parte nito andito pa. Yung spoiler niya sa likod. Tingnan nyo naman, sobrang haba guys. Grabe yung turbo dito po. Tapos yung tambutso niya. Kasi nayaan lang dito. Tingnan nyo, dikit na sa lupa. Dito pa yung foam niya. Ito ata yung nilalagay sa loob dito guys. Grabe. Mas madami pa dito. Celica, Retro Thailand. Habang nag-iikot, bigla kaming may narinig na tunog. Saan? Sungay? Rinig mo yan? May nagsasalita. Sungay? Rinig mo yan? Sungay? Rinig mo yan? May narinig kaming boses pero wala kaming nakitang tao. Padilim na kaya nagpadali na kaming mag-ikot dito. Grabe. At wala kaming kaalam-alam sa matutuklasan namin dito. Meron pa dito guys. Sobrang dami. Ano kaya yun sa loob? Ito naka-Recaro guys. Puro pang racing yung ano niya. Pangkarera din to. Sa sobrang mangha ko sa mga kotse, hindi ko na namalaya na nababalot na pala kami ng dilim. May nakita kong box sa loob, kaya tiningnan ko kung para saan ito. Bukas. Grabe. Ano to? Ito. Kakaiba ang interior ng kotseng to. Meron itong malaking box sa loob, mga gauge at maraming hose. Sinet up talaga siya guys. Sinet up talaga to. Meron din dito. Didiretso pa sana ako sa loob, pero biglang nangyari to. Oh my God. Ang lalim.
Sobrang lalim. Hahayaan ko mag-play ng diretso ang video para makita nyo gaano ka-active ang paramdam dito. Medyo delikado na dito guys. Masyado nang madilim. Paalis na dapat kami pero bigla kaming may narinig na umiiyak. Rinig mo yan? Umiiyak ng bata. Parang umiiyak ng bata. Ito na pala ang umpisa ng mga pangyayaring hindi kaaya-aya. Rinig mo? At nang paalis na kami, bigla namin tong nakita. OMG. Umilaw yung kotse. Umilaw yung kotse guys. Walang tao dito pero umilaw. Lang. Shucks. Dadaan lang po kami. Dadaan po kami. Yan yung na-disgrasya, di ba? Oh.